In today's reading, we will going to have a query about love energy, okay? And before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platform na nandiyan po sa ating description box. Ayan, and if you feel resonated with my energy, meron po tayong mga available na crafts nandiyan po sa ating link na nandun sa ating description box. And again, this is love reading energy. Situations po tayo. Current situations with your person. Mapa in relationship or in separation man yan, ano ang meron sa inyong dalawa at ano pa yung naghihintay. Okay, let's see. Situations with your person. Fertility, growth, lost, discarded, reduce. Okay, so red, ito yung inyong current reading or yung current energy with your person. So, my loves, ito, nakalink dito ang life fertility. Isa sa mga nagiging focus or pinag-iikutan ng energy ninyo is about life, about growth. Pero my loves dito, I hear, ito, may lumabas dito discarded, may lumabas ditong loss. So, may pagkakataon, my loves, na meron kayong pinag-focusan na energy and then nawala yun sa inyo. So, dito, my loves, I hear na sa future energy ninyo, nandun pa rin yung steadfastness, andun pa rin yung strength. More strength, more perseverance, yun ang kailangan. Maaaring kinakaharap, marami kayong kinakaharap na challenges with your person. Maaaring dahil din dito yun. Pero dito nandito strength. Okay, so dito, my loves, kailangan ng maraming patience. Kailangan ng katulad ng rock na to, kailangan talagang yung maging matatag. Kasi kumbaga, challenging yung inyong relationship dahil meron ditong nasayang. Meron ditong umikli. Maaari, my loves, yun yung dahilan doon sa mga naging challenges nyo. Ayan, life, fertility, sa mga pregnancy na maaaring hindi nag-success or hindi nagtuloy. Or maaari din yung dahil na rin din sa pagiging malayo nyo sa isa't isa. May mga oras na nabawasan, may mga oras na umikli, my loves, may mga nawala, may mga nabawasan. Okay? So, dito, my loves, I hear na maaaring kung china-challenge kayo right now, dapat tatagan nyo pa. Okay? Kung nanghihingi ka ng sign, kung kailangan mo nang i-give up, dito, my loves, I hear na kailangan yung tatagan pa. Kagaya ng bato na to. If you feel resonated, titigan mo lang yung bato na to. Ano yung energy na nare-resonate mo dito sa bato na to? Diba? More on strength. More on, sabihin natin, paninindigan. Kasi, talaga magiging challenging pa yung relationship ninyo because of this. Okay? Pero dito, my loves, I hear na maybe you and your partner wants another life, another, pwede din anak to, child or children, kasi another life, fertility, my loves, sprout, tama ba? Sprouting. Parang, dito, my loves, yung nag-i-sprouting pa lang kayo, umuusbong pa lang, nagpaparami pa lang, nagkaroon na dito ng discarded. At maybe yun yung isa sa mga factor na naka-apekto sa inyong relationship. That's why kailangan yung maging matatag as rock. Let's see more confirmation about this energy.
text messages. So, may mga unsent messages, maaaring you and your person na sabihin natin may gustong sabihin, may gustong isend, pero hindi masabi-sabi sa kanyang partner. Safety comfort. Pwede may loves na isang naging problem nyo din is ito, yung opportunity to communicate, pwede yun ang nasayang, my loves. And dito, safety comfort, I hear, my loves, na nangyari to sa inyo, ito kasi parang lumabas na challenging sa relationship nyo. Yung oras na sabihin natin umunti, parang for example, before napaka-abundance nyo sa time, magkasama kayo palagi, and right now is parang limited na lang yung time na pwede nyong i-spend para sa isa't isa. And yun ay dahil dito sa safety comfort. Parang kinakailangan talaga na paikliin ang oras, kailangan mag-reduce para din dito sa safety comfort. Pwedeng ikaw, pwedeng siya. If you feel suffocated with your relationship, ito applicable to, safety comfort. Kailangan yung i-reduce yung time nyo together. Kailangan mangyari yun. If may nawala, kailangan na sabihin natin kailangan yan for this safety comfort. We also hear dito yung self-love nandito din, kasi look how OZ, parang napaka-komportable ng space na to. Look, so ibig sabihin iyon yung pwedeng naging dulot ng pangyayari na to sa isa't isa. Yung pangyayari na to, parang ito yung naging dulot. Pwedeng ikaw, kung hindi mo nararamdaman yun, pwedeng yung partner mo parang mas nakahinga, nagkaroon ng kaginahawahan. And fears, afraid, my loves. If you are currently afraid right now to lose your person or to lose this relationship, my loves, spirits are telling you to have strength and be more on perseverance. Kasi parang kumbaga, ito nga, yung nangyari na to sa inyo, kailangan yan ng isa sa inyo. Kailangan, pwedeng ikaw, my loves. Para na rin sa, sabihin natin, maalagaan nyo ang inyong sarili, magkaroon kayo ng kaluwagan, kasi ito, napaka-OZ, parang napaka-sarap lang hapin, di ba? Yung parang napaka-komportable. Pwede, my loves, na iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng reduced dito. So, at dahil dyan, my loves, pwedeng one of you ay natatakot sa mga possible na pwedeng mangyari. Pero my loves, kung meron kang mga pinaghihinalaan na something kung bakit nangyari to, parang wala pa naman dito lumilitaw na sabihin natin intervention. Ito kasi safe. Ito kasi napaka-OZ niya. Pwede kung lumitaw dito yung coffee cup, pwede pa natin ano yan, pero hindi dito star eh. Kumbaga, more on star, more on your own light, more on your own spark. I hear that. Okay, so let's see more clarifiers about this. May nahulog dito. Ayan, meron ditong other woman. Tingnan nga natin. Nahulog siya. Pero tingnan muna natin. Ay, ito na nga. Ito na yung coffee cup. Meeting, savoring the moment. New beginnings, liberation.
napaka-akma para dito sa pile na to. And unconditional love. Okay, so during this time, ayan, pwedeng natatakot ka nga dahil nga sa naging reduce na pag-reduce ito, yung reduce dito, my loves. So lumitaw na nga dito yung coffee cup na kanina binanggit natin dito na hindi natin nakita. So nandito yung coffee cup, meeting, talking. So nandito din yung savoring the moment and building friendship. My loves, kung hindi mo ito na-feel sa relationship yung dalawa, ito. Kung I hear my loves dito, nung time na kayo, wala tong ka-text. Pwedeng my loves, nung time na kayo, iniiwasan niyang mag-chat to someone. Pero dito my loves, andito sa stage na kung saan, kumbaga, meron kasing liberation dito nilumitaw. So, pwedeng sa'yo, pwedeng sa kanya. Pero dito, meron ditong talking, building friendship. So wala pa, hindi pa talaga siya third party. Pero dito kasi my loves, liberation, lumitaw dito yung sabihin natin, kaya cozy. Kasi parang malaya gawin ang isang bagay. Parang ganun my loves, malaya na siyang gawin ang isang bagay. Pwedeng ganun. Pero kung tinatanong mo kung may third party ba, wala. Pero sabihin natin na andito, pwedeng napapalibutan, ganun my loves. Pwedeng napapalibutan din ng, ano yun, parang tukso nga bitawag dun. So, ganun my loves. And I hear, if ever may nagchat-chat din sa'yo, may nagchat-chat ba sa'yo, or merong gustong makipag-chat sa'yo? Kasi dito my loves, so look, from friendship, ayan, pwedeng dito, merong new beginnings, merong love. Pwedeng sa'yo to, my loves. Kasi ang new beginning, kuminsan, new beginning, new phase para sa relationship nyo, or pwede to another person, or with another person. Pero one thing is for sure, your love life, since na ito ay love reading between you and your person, meron pa rin dito, my loves, na unconditional love and wholeness, eh. Pwede, my loves, na nung bang time na nare-reduce yung oras nyo para sa isa't isa, wala bang nabago about your communication? Kasi dito kailangan talaga na magkaroon man lang ng elevation when it comes to your relationship, even that friendship, my loves. Kasi kung hindi to naka-align. Kung puro away lang din, hindi to naka-align kasi nandito yung savoring the moment. Or pwede din, my loves, if ever na connected ka or yung person mo sa isang tao na parang kumbaga they are currently trying to build the relationship, pwede, my loves, na mag-end na yun. Pwedeng mag-end na yun because of this coffin. Pero dito may changes eh. May changes, malaking changes na paparating. Or pwedeng sabihin natin may nag-end, pwedeng may nag-end, may nabago. And meron ditong reborn. So, kung wala pang pagbabago, my loves, pwedeng hindi ito, kumbaga, yung energy na to, kung wala pang pagbabago, ganun pa rin, hindi pa rin nagbago. Kasi dito dapat, dito sa savoring the moment na to, dapat na feel mo na nag-elevate yung relationship niyong dalawa. Yung pagkasabik niyo sa isa't isa while talking. Pwedeng ganun. But dito, my loves, para kasi before may mga unsent messages, pwedeng dito yun eh, sa friend na to. Pwedeng before, my loves, hindi, yun nga, yung isa sa inyo, bawal makipag-usap, makipag-chat, and right now, nandito yung liberation to talk, to meet someone. Okay, let's see more clarifiers. Ito pala yung nahulog kanina. So, nandito, not showing. Pwede nga, my loves, na meron talaga before na hindi niya ginawa.
Okay? Kung iniisip mo nakikipag-chat sa iba, no. Before. But right now, sabihin natin na nandun siya sa kalayaan niya na ganun. Kasi nandito yung lumitoto, my loves. Pwede, my loves, na before hindi siya nakikipag-usap sa iba at right now meron siyang friend na pwede ding maging, sabihin natin, challenge, pwedeng maging challenge sa inyong dalawa. But dito, my loves, kailangan mo mag-risk. Kailangan mo mag-risk dito. So, sige, ito kasi nahulog. Let's see more. Another one. For this unconditional love. Ano ba meron dito sa unconditional love na to? Kasi, pwede may loves na dito nga. Ngayon ka susukatin yung trust. Kasi nandito ni. Yung taking a risk na to. Pwede may loves na inililihim din ng person na to sa yun. Pero dito may loves, I hear na kailangan mo mag-risk talaga. Kasi nandun siya sa point na kung hindi man ikaw siya, na malaya na siya. Malaya siyang gawin yung mga bagay na hindi niya nagagawa before. Katulad ng pakikipag-usap to someone. And pwede na isa sa mga magiging kausap nun ay maging competition mo. But right now, hindi pa siya Hindi pa talaga siya third party. Kasi building friendship pa lang. And kung sino yung, ito, pwedeng sa pinigilan mo din to, my loves, before, na pinigilan mo siya makipag-chat to someone, and right now, meron na siyang liberation na makipag-usap to that someone. And, my loves, pwede nga na iyon ay mag-lead dito, as competition. So, right now, kailangan mong mag-trust, kailangan mo mag-take ng risk. But how about this? Kanino yung love na to? Semi-unconditional love. So, ito may love's confirmation. Kung ano iniisip mo before, ito nahulog. Talking. Dito may loves. Ano yung tanong ko kanina, diba? Kanini love na to? I hear dito, my loves. Ka-talking stage nga. Ka-talking stage. Interested, my loves. Tingnan natin kanini love na to. Pwede, my loves, na your person are dealing with some temptation, my loves. Ka-talking stage, pwedeng ganon, my loves. And kung may loves, ito kasi future natin pwede yun yung kinatatakutan mo na ma-in love siya dito sa kanyang ka-talking na to. Pero yes, my loves, hindi maiiwasan talaga na kasi dito before hindi niya to kinakausap before, walang messages. Pero eto kung may nabago sa communication ninyo, kung siya yung someone na parang interested makipag-usap sa inyo through text calls, kung sa tingin mo parang iniintay niya lagi reply mo, pwede may loves para sa inyo to. Pero kung hindi, pwede may loves, this person are trying to take a risk. Parang sinusubukan. Okay? Kasi nga, may loves, nandito yung endings. Minabago. Nagkaroon ng liberation, my loves. They are taking the risk. And pwede nga, itong ka-talking na to, they are interested. So, nagtitake sila ng risk. Kung ano yung pwedeng mangyari. Kung, para alam nyo yun, dito sa energy na to talaga, walang third party, pero nandun yung talking stage. Pwedeng nakaka-chat, nakakausap to ng person mo. So, kaya nga talaga dito, nandito yung rock and perseverance.
ano ba yung kailangan ninyo pang gawin for you. Pero dito din, since na nandito to, sa pile na to, more on talking. Kasi, more on messages Kailangan yung mga interesting messages. Kailangan talaga ng good communication dito, my loves. Okay, let's see more clarifier. Nahulog. Cleansing. So, kanina may new beginning dito. Ngayon, may cleansing. Removing negative energy. Ginagawa mo pa ba yun, my love? So, you have to cleanse your energy. Denial. Kaya pala, not showing hand. Pwede, my loves, na tinatanong mo sa kanya kung meron na siyang iba. Or pwedeng hindi, parang, alam mo yun, torn ka pa kung tama ba yung nasa isip mo na may kausap na siya. Pwedeng dinedenay mo. Ito, my loves, dito kasi, my loves, there are someone na nag-iintay talaga ng messages, sabik sa message ng isang tao or ng isa sa inyo. So, kung iyon yung nararamdaman, my loves, ng person mo sa'yo, maaaring that love is for you. Pwedeng ikaw din dito, my loves. Ito yung energy mo right now. Kumbaga, you are awaiting messages from them that causing chaos. Pwedeng ganun, my loves. Kaya kung may pagkukulang sa communication yung relationship nyo or yung person mo, pwedeng ikaw talaga to. Pero kung wala naman, my loves, pwedeng iyon din yung magpa-bloom sa relationship nyo dalawa. Pero ito, my loves, I hear na your person are trying to communicate to this someone na hindi niya kinakausap before. And this talking stage, kung halimbawa sabihin natin na alam mo, nagtatake siya ng risk kung magiging successful, parang hindi pa niya iniisip kung ano pwedeng mangyari. They are taking the risk. Kasi, kumbaga dito, copycat pa lang, nag-uusap pa lang, my loves. Pero, wag mong sabayan ng chaos, my loves. Kasi pwedeng ma-compare ka dito. Pwedeng ito din yung maging tingin sa'yo ng person mo, the drama queen. Okay, i-avoid mo yun, my loves. Pwede yung person mo din itong denial na to, na meron talagang sabihin natin meron silang hindi sinasabi sa'yo. Pwede din ikaw, my loves, yung in denial na walang nabago sa inyong dalawa sa relationship ninyo, pero meron talagang malaking pagbabago. And look at the synchronicities. The love is ka-color ng snake na to. Pwedeng yun yung nararamdaman niya to this snake. So, ito, my loves, kailangan mo iwasan to. Yung pagiging thirsty, yung pagiging chaotic. So, my loves, dito, kung halimbawa, tatanungin mo yung person mo kung ano na yung pwedeng mangyari sa inyong dalawa. Andun yung in denial kung na may ginagawa siyang iba. Nandun yung in denial na interested siya sa message ng isang tao. Pero my loves, dito, I hear na since na ito ay para sa inyong dalawa, yung current situation ninyo,
I hear my loves, nagte-take lang ng risk itong person mo, but they are not decided about that. So, kung halimbawa my loves, ikaw yung tipong takot, kailangan mong magpakatatag eh. Ano ba yung gusto mo i-impose? Kailangan mong panindigan yun. I also hear na kailangan maging sabik sa'yo yung person mo, maging sabik sa messages mo, maging interesado. So my loves, isa sa mga pwede mo i-avoid or yung ayaw na nakikita ng person mo is itong chaotic energy. So paano ka ba? I hear na kailangan mo, my loves, na maging, alam mo yun, into your dark feminine energy, na kailangan, my loves, panindigan mo. Dapat maging uhaw siya sa'yo or maging thirsty siya sa'yo. Dapat maging interested siya sa'yo. So ano yun? Paano mo yun magagawa? So isa doon, my loves, is to avoid the chaos, to avoid the drama. Pwede, halimbawa, my loves, kasi dito nag-take siya ng risk eh. So isa din sa mga dark feminine energy is to not compete with others. So I hear, my loves, na kailangan mong i-search about about dark feminine energy, kung paano mo ba yun i-radiate, my loves. If you are, sabihin natin, into spirituality, you have to cleanse your energy and to radiate the dark feminine energy. Kasi, my loves, kailangan mauhaw, maging interested sa'yo yung person mo. Kung kinakailangan mo maging blooming all the time, yun, my loves, ang isa sa mga makakapagpauhaw, alam mo yun, dito, eto sa dark feminine energy kasi hindi mo kailangan makipag-compete. Pwede, my loves, na alam nyo, yung kung meron mang someone na linked into your person, dapat sila yung ma-intimidate sa'yo. Yun. Parang dapat sila yung ma-intimidate. Na, ito ba yung girlfriend ni Kwan? Ito ba yung ex ni Kwan? So, kumbaga, ikaw dapat yung intimidating. Okay? Huwag ikaw yung mai-intimidate. Ganun yung dark feminine energy, my loves. You are embodying your femininity, my loves. Yung iyong strength. Kasi dito may fears may drama. Yun ang kailangan mong i-avoid. So you have to take the risk, my loves. Kasi kailangan mauhaw talaga yung person mo sa'yo. Kasi yung person mo ay sabik, or sabihin natin, natitrigger, nandun yung love, kung ang person mo ay interested, ang person mo ay sabik, ang person mo ay namimiss, yung ganong pakiramdam, yun yung nakakapag-boost sa kanya ng feelings. Okay? Let's see more clarifier. So, my loves, don't compete. Hayaan mo na iba ang ma-intimidate sa'yo. Avoid the drama, my loves. So, you have to steady as this rock. Mirroring each other, self-image. And, ayan, paki-avoid yung pagiging wounded energy, my loves. You have to eto, my loves, kung hindi ka pa nagta-travel after nyo magkalayo, pwedeng, my loves, yun, ba't dalawa? My loves, dalawang beses na lumito yung sunglasses natin. So, not showing na kung ano talaga yung, di ba sa eyes, hindi natin mariread ang kumbaga nasa isip ng isang tao or yung facial expression ng isang tao pag hindi natin nakikita yung eyes. So, I hear dito, if hindi man ikaw, yung someone na to, watching and looking, stalking, pwede may iba, my loves, na naka-watch
sa inyong dalawa. I hear na merong tumitingin. Pwedeng sa'yo din, my loves. Tinitingnan ka. Ito look. Pwede din, my loves, merong sabihin natin interested sa person mo and ini-stalk ka. Pwedeng ganon, my loves. I hear na bawat galaw, bawat enjoyment ay parang tinitingnan. Pwede, kung hindi mo ginagawa to sa person mo, kung hindi mo siya ini-stalk, pwedeng ikaw yung ini-stalk, my loves. Doon sila nakafocus. I also hear, my loves, ayan nga, intimidating yung energy nito. Paradise and sabihin natin yung sunglasses na to. So, continue, hayaan mo sila. Kung ini-stalk ka nila, hayaan mo. Basta kailangan, my loves, may intimidate sila sa lahat ng nakikita nila sa'yo. And, dito, my loves, the wounds. Kung ano din naman yung nararamdaman mo, nararamdaman din ng person mo. Magkaiba lang yung nagiging sabihin natin projection, pero nandun, my loves, parehas kayo ng wound. So paki-avoid yung victim mentality na parang ikaw lang yung nasaktan, ikaw yung sabihin natin lugi. Paki-avoid yun kasi parehas kayo, my loves. Parehas kayo ng naranasan na wounds, na hurt, na pain ng person mo. So, dito, my loves, kung paano nyo yun ipoproject. Nagpo-focus ka ba doon sa pagiging, sabihin natin, yung pagiging victim mo doon sa part na yun? Nagpo-focus ka ba doon? Or, naiintindihan mo na meron ding mga bagay na kailangan mo i-consider sa yung person? Kasi dito, my loves, may introspection. Kailangan, my loves, na you have to take time to think. Kailangan, my loves, na pag iisipan mo ang mga bagay-bagay. You mirroring each other, my loves. So, I also hear, yun nga, kung ano yung nangyayari sa inyo, nangyayari din sa kanya. Pero magkaiba ng projection. Maaaring ikaw, nag-i-stay ka lang sa giging dito. Pwedeng siya naman ay iba yung kanyang projection about this wound. Pwedeng ini-enjoy niya ang life para makalimot. Pwedeng ganun, my loves. I also hear na kailangan niya mag-travel. Kailangan mo mag-travel. Starting right now, na makita mo to, kailangan, my loves, na ma-enjoy nyo yung mga leisure time. Kailangan nyo ng leisure time dito, my loves. So, kailangan nyo mag-set ng date. I also hear yun nga, travel. Pwede din ito yung upcoming. And that travel, kung kayo ay lalabas, someone is, sabihin natin, looking, watching over this trip. Parang kumbaga, kung kayo ay magta-travel ng person mo, wag mo muna siya agad ipopost. I-post mo siya, i-post nyo siya after that travel. Because dito, may naka-eye. There are someone eyeing in this relationship. Okay? So, pwede, my loves, na friend ito, na they are in denial na naiinggit to, or in denial na parang nai-intimidate to, my loves. Pero, yun nga, kagaya ng sinabi ko, if ever na meron kayong mga trip, huwag ka muna agad magpo-post. Patapusin mo muna yung trip na yon bago kayo mag-post, and let them stalk you, let them look at your post, pero dapat after, kasi nga they are eyeing on you. Okay? Or ikaw, kung mayroon ka bang nararamdaman na someone na parang nag-i-stalk sa'yo, nagme-message sa'yo, kung wala, yun my loves. Kung wala, ito yun. Pwede may kinalaman dito. So, merong, kailangan mo mag-cleanse palagi ng energy mo, my loves, and radiate the dark feminine energy, kasi merong someone na na-intimidate sa relationship nyo, or merong someone na na-intimidate sa'yo. Okay? So, my loves, dito, pwede kung hindi sabik sa'yo yung person mo,
sa pwede pasabikin mo siya, paano mo siya pasasabikin. Isa pa na pwedeng makapag bring ng spark sa relationship niyong dalawa is this paradise, oneness. Trip talaga, my loves. You have enjoying each other. So, bonding and trip. So, mag-set kayo ng trip. At kagaya na sinabi ko, wag niyo muna yun agad i-share. Okay? So, and that's all for this reading. Part 1 of your reading, current energy of your love reading. And that's all for this video. Thank you so much and see you in my next one.